Ayan mga kautak, for this video, share ko sa inyo kung paano nga ba mag-auto-highlight yung row kapag yung item is due date na, no? Yung today na yung due date niya, ayan. For example, itong item na to, ayan, so 3/26 or March 26, 2024. So, ang gusto ni kautak is mag-auto-highlight ng red yung row na to kasi due date na today itong item na ito. So, share ko na lang din sa inyo kung paano gagawin para kayo rin is merong idea. Ayan. So, kung makikita nyo dito sa aking file na pinipresent is may mga item na blanco or may mga column na blanco. Ayan. So, sinadya ko yung i-delete, no? Dinelete ko kasi feeling ko baka ano siya, confidential kasi may mga asset number yan. May mga code, no? Baka bawal siya malaman ng iba, no? Kautak lang. Ayan, so tingin ko naman dito hindi naman na siya ganun ka-confidential kasi date lang yung yung mga makikita dito, no? And also the status, no? Ang mahalaga lang dito itong mga asset number ko. Ayan. So, game na, madali lang naman to. So, for example, gusto nyong ma-highlight yung rows, no? Kapag due date na, ang gagawin nyo lang is kahit mag-highlight lang kayo ng isang cell, no? Isang cell lang. Ayan, highlight natin hanggang dito. Kung hanggang saan yung gusto nyong ma-highlight kapag due date na, no? So, dito sa file niya, so hanggang dito, ayan, A to L. Ayan. So, next yung gagawin, pupunta kayo ngayon kay Home tab. And then, click nyo yung conditional formatting. Ayan. So, after that, click nyo ngayon yung new rule. After that, click nyo ngayon yung use a formula. And then, dito sa formula bar, type nyo lang ito. Lagay natin yun. Equals. And then, click nyo doon sa cell kung nasaan yung due date, no? Kung nasaan yung date na indication ng due date niya. So, dito sa kanya is I, no? So, click nyo ito, yung part na yan. And make sure malalak nyo yung letter I, no? Para gawin yun, is delete nyo lang yung dollar sign before nung row number, no? Or click nyo yung F4, ayan. So, dapat yung dollar sign is nasa unahan nung column, no? So, ayan. Ibig sabihin yan, nakalock yung column I. Tapos yung 2 is free will, no? Para pag tinapin natin mamaya yung format, so mag-a-apply siya hanggang doon sa iba. And then after that, click nyo na yung equals, click nyo na yung or type nyo na yung today, and then open and close parenthesis. Yan lang po ang kailangan yung formula. Then after that, mga kautak, so punta na kayo ngayon kay format. Dito sa format cells na window is pwede nyong ilagay or gawin kung anong format yung gusto nyo, no? Pag na-achieve niya yung conditional na yon. For example, nag-due date, no? Or nag-equals today. So, ano yung gusto nyo mangyari? So, kay kautak, gusto niya lang gawin na pula or ewan ko kung ano pa. Pero, pwede niya lang ding baguhin yung font kung gusto nyo. For example, gagawing italic, gagawing bold, ayan. So, pwede rin, no? So, gawin natin ganun. And then, sa border, pwede nyo rin lagyan ng border. So, dito sa atin, lagyan lang natin ng fill ng red. Tapos sa font, gawing bold. Ayan. Or, yan, pwede na yan. Or italic na lang. Ayan. And then, click na natin yung OK. So, makikita nyo, ito na yung magiging format kapag na-achieve niya yung conditional na yun. And then, after that, pick nyo na yung OK. And after nun, no? Ang gagawin nyo lang is highlight nyo lang ulit yung nilagyan natin ng conditional formatting na cell. Tapos, i-select all nyo or yung lahat ng data nyo. Ayan. And then, paste format nyo dito. Right click. And then, ito yung formatting or kung di nyo makita to, paste special. Then, click nyo yung formats. And then, click nyo yung OK. And then, boom! So, may namula na ng mga rows. At kung makita nyo, yung mga row na yun is ang due date is today. Ayan may nakalagay siya na remarks na today, di ba? So for example, ito gawin ko ng March 26, 2024. Ayan. So mag-highlight din siya na red kasi
na-achieve niya yung condition natin para dun sa gusto nating formatting. So yun lamang po, sana makatulong sa inyo, at kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment below or mag-message sa akin, no? And don't forget po to like and comment and also share this video para marami ang matuto. Yun lamang po, maraming salamat. Use your brain.